Salamat, Lord God, at patuloy na kayo po ay gumagamit, Panginoon Diyos, sa inyong mga munting hinirang, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po ako, Panginoon Diyos, at patuloy na humingi po ako ng kapatawaran sa mga kakulangan ko, sa mga kahinaan ko, sa kamangmangan ko, Panginoon Diyos, sa mga pagkukulang at pagkakamali, Panginoon Diyos, ng inyong munting lingkod. Tulungan niyo po ako po nawa, Lord God, ang inyong mga banal na salita ang patuloy na manatili sa bawat isa sa amin, at turuan niyo po ang bawat isa, Panginoon Diyos, na maging magpakumbaba, Panginoon Diyos, sa inyong mga banal na salita. Nanawa, Lord God, ang bawat isa sa amin ay maging patuloy na mag-isang living sacrifice, Panginoon Diyos, na ayon sa inyong sakdal na kalooban. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon Diyos, at patuloy na kayo po ang mangusap, kayo po ang patuloy ng pag-aalab sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon Diyos. Salamat, Lord God, at muli, ako po ay nagpapagamit at sawayin niyo po ako, Panginoon Diyos, sa aking sariling karunungan, Lord God, at patuloy na itama, Panginoon Diyos, sa lahat ng mga kapahayagan na sa inyo nagmumula, Panginoon Diyos. Patuloy na umaasa lang po ng paggalaw ng inyong banal espiritu, maging ang buong iglesia, Panginoon Diyos, ay umaasa, Panginoon Diyos, ng pangungusap ninyo, Lord God, at tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon Diyos, na kami po ay matutong magpakumbaba sa inyong mga banal na salita, Lord God, at sa mga kapatiran, Panginoon Diyos, na wala dito at mga nakakarinig sa internet, Lord God. Nawa, Lord God, ang purong salita niyo lamang po ang patuloy na itanim sa puso at isipan ng bawat isa, Panginoon Diyos. Ako ay isang tao, Panginoon Diyos, na maaari magkamali. Subalit, Lord God, patuloy na umaasa, Panginoon Diyos, ng inyong pangungusap at i-correct niyo po ako sa lahat ng pagkakataon, Panginoon Diyos. Muli, kayo na pambahala at mangusap po kayo. Patuloy po akong umaasa lang ng inyong paggabay at patuloy kayong pupurihin, ibinabalik ang pagdakila, pasasalamat na ito sa tanging pangalan niyo itong nanakaan, Panginoon sa Kristo. Amen. Buksan natin, mga kapatid, ang ating Biblia sa Romans. Romans 12, 1 and 2. Susundan natin ang John 14, 1 and 2 hanggang 3, and 2 Corinthians 5, 1 and 2. So, sa Romans 12, 1 and 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. At sa John 14, 1 and 2, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would not have told you, I go to prepare a place for you. And sa 2 Corinthians 5, 1 and 2, for we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, a house not made with hands, eternal in the heavens. For in this we groan earnestly, desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. Purihin ang Diyos, at ang Diyos ang magpala ng kanyang mga banal na salita. Pwede na tayong mga mga kapatid, at ang Diyos ang patuloy na magbigay sa atin ng kasapatan. Alam natin, mga kapatid, we are in the closing of this end time. At pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo, saan ba tayo papunta? Maaring sa mga plano natin sa buhay dito, sa ating ginagalawan sa mundong ito, may mga plano tayong maganda na maaaring pagkatapos na magtrabaho tayo dito, may mga retirement plan tayo na talagang maganda, na magiging panatag tayo, na wala tayong gagawin kundi ang magpahinga, gumawa ng gusto nating gawin, na hindi tayo time pressured sa mga trabaho natin. Subalit, ang Diyos ay mayroong pangako na napakaganda para sa atin, na makakawala tayo sa lahat ng hirap at pasakit ng mundong ito. Kaya naman, ano bang purpose natin? Bakit ba tayo narito ngayon, mga kapatid? Tayo ba'y para lang magkita-kita, magkumustahan na mga kapatiran, para malaman natin kung anong latest na nangyayari sa mundo, mga political agenda na
nakikita natin at naririnig natin at napapag-usapan natin. Napakaraming bagay ang ino-offer ng mundong to, mga kapatid. Lalo na sa mga kasiyahan at kasaganaan at kagaanan ng pamumuhay dito sa mundo. Mga magagandang lugar, mga resort, mga pasyala na magaganda, mga malls na talagang kumpleto na. Hindi mo na iisipin pang lumabas dahil nandun na lahat ang mga pangangailangan mo. Mga pagkain, mga laruan, mga gadgets, na talagang wala ka nang isipin. Okay ka na doon sa mga ganong kalalagayan. At pansinin nyo, maging sa spiritual nating pamumuhay, ang mga iglesia, pumupunta rin sa mga mall, sa mga kalsada, sa jeep, sa mga kanto, sa mga bus, nangangaral, nagmimisa. At makita din, napakarami ng ino-offer talaga ng mundo sa bawat tao. Subalit sa isang simpleng mananampalataya, mga kapatid, kung sino man o pumasok sila sa isang simbahan o gawain, tumayo man sa isang sulok lang ng mall para makinig ng salita ng Diyos, iisa lamang ang kanilang purpose. Gusto nilang lumapit sa Diyos. Gusto nilang magkaroon ng kapanatagan, gusto nilang magkaroon ng kaligtasan. Subalit sa paglapit nila, ito ba ay naging katanggap-tanggap sa Diyos? At sa pagkakataong ito, mga kapatid, ang paglapit ba natin sa Diyos, tayo ba ay laging naging katanggap-tanggap sa ating Diyos na buhay? Tayo ba ay naging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos? Malakas ang hatak ng sanlibutan, mga kapatid. Maging ito man ay sa physical nating kalalagayan, talagang andyan lahat ang mga tukso. Laban talaga. Yung the greatest battle ever fought, andito sa atin. Kaya lang, nasa sa iyo kung magpapasama ka, magpapatalo ka o makikibaka ka dun sa paglalaban na yun. Kaya, patuloy na gumagalaw ang kalaban ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Marami ang nagsasabi, kami ba ay lumalapit sa Diyos? Kami ba ay lumalapit sa ating Panginoong Kristo? Lahat hindi naman nagsasabi na lumalayo sila eh. Subalit ang isang malaking tanong, tama ba yung paraan ng paglapit? Tama ba yung daan na tinatahak natin upang makasama natin at makalapit tayo sa Diyos? Marami ang nagsasabi na nagbabasa rin kami ng Biblia. Katulad nung father ko, pagka nagsishare ako, nabasa ko na yan eh. Paulit-ulit ko nang binasa yan eh. Nauna pa nga ako sa iyo eh. Subalit, tama ba yung kaunawaan na nakukuha natin sa ating pagbabasa? Kami man ay nagsisimba rin tuwing linggo o nagsasamba tuwing Friday. Subalit, anong klaseng pagkain yung kinakain natin sa iglesia? Ito ba'y sariwa? Ito ba'y talagang napaka-fresh? At magkakaroon ng kalusugan ng ating spiritual na pamumuhay pag tayo ay nagsisimba. Marami nang nagsasabi na tinanggap ko ang Diyos. Tinanggap ko na ang ating Panginoong Kristo. Subalit, pagdating sa isang katanungan na, tayo ba ay tinanggap ng Diyos? Tayo ba ay tinanggap ng ating Panginoong Kristo? Ito lagi ang patuloy na nagkakaroon ng isang malaking hadlang sa isang mananampalataya na ang paglapit natin, ang pagsamba natin, ang pagbibigay natin ng kalooban natin na tayo ay magsasampalataya sa Diyos, ito ba ay ayon sa sakdal ng kalooban ng Diyos sa lahat ng pagkakataon? Sabi nga ni Apostol Pablo, sa nabasa natin kanina sa Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.
So, papaano natin ihaharap ang ating katawan na isang haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos na siya ng karapatan nating pagsamba? Ano ang payo ng ating Apostol Pablo sa Romans 12:2? And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kailangan pala huwag tayong makiayon sa sanlibutan ito. Dahil alam natin kung sino ang Diyos ng sanlibutan ito. Simula ng ang ating unang magulang ay bumagsak sa kasalanan, nasanla ang mundong ito sa kaaway ng Diyos. At lahat tayo ay nabulag sa takbo ng sanlibutan ito. Sabi nga sa 2 Corinthians 4:4, in whom the God of this world had blinded the minds of them which believe not. Yung hindi naniwala. Kaya naman kailangan mag-iba tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip upang mapatunayan natin kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So ngayon mga kapatid, nandirito tayo sa lugar na ito dahil nagkaroon tayo ng transformation. Yes. Hindi tayo magtsatsaga dito kung walang na-transform sa atin. Nagkaroon tayo ng pagbabago sa ating pag-iisip na dati makasanlibutan yung takbo ng isip natin. Friday ngayon, pwede tayong mamahinga. Masarap mamasyal, kumain sa labas. Masarap manood ng TV na wala kang iniisip na kung anong gagawin mo. Pagkatapos ng 6 na araw nating pagtatrabaho, masarap yung magliwaliw sa gabi, sinasabi na mag-restaurant hopping, mag-bar hopping, kung anong hopping ang sinasabi nila. So, balit tayo, isa lang yung kailangan mag-hopping tayo. Mag-hopping tayo sa salita ng Diyos. Kaya naman, dumating tayo doon sa punto ng ating buhay na we transform by the renewing of our mind. Nagkaroon tayo ng pagbago sa ating pag-iisip dahil dati tayo ay nasadlak sa putikan ng kasalanan at hindi karapat-dapat na lumapit sa Diyos, subalit gaano ba kalawak ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga nilikha? Lalo dito sa kanyang mga hinirang. Dahil before the foundation of the world, tingnan nyo mga kapatid sa Genesis 1:2. And the earth was without form, and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of water. The Word was without form, void, darkness was upon the face of the earth. It is nothing but a complete chaos. And when this Word was in that condition, the Spirit of God moved upon the face of the water, but by God's power, the entire picture was changed from a total chaos to a Garden of Eden. And how He transformed? It is by His Word. When God said, let there be light, and there was light. Because it obeyed the Word of God. Let the earth bring forth grass, and it was so. Kasi ang Diyos na nagsalita. In 6,000 years, God planted all these wonderful seeds. Because the great Creator had just sent forth His Word, and the Word seed was there before the real seed was ever formed. Sabi nga ng ating prophet, He made the Word out of things that does not appear. Sa Hebrew 11:3, sabi niya, and God being the Creator, speaking all things into existence, it must have been a perfect Word. It was a real, genuine paradise here on earth. That is the transforming power of God. That can take something that is nothing and make something wonderful out of it. So,
God doing it, God spoke everything into existence. He made the Word by His Word. God does it by the Spirit of His Word. Sabi nga sa John 6:63, it is the Spirit that quickeneth, the flesh that profiteth nothing. The Word that I speak unto you, they are Spirit and they are life. He transformed, He plant His seed, He throws His Spirit on it and bring forth the product. His Holy Spirit transformed the seed word into vindicated of its kind. And one day, when the word lay in darkness and chaos again, dahil sa pagbagsak, the Spirit of God moved upon the predestinated seed, and this man has to stand up before his people and say, sa Isaiah 7:14, therefore the Lord Himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call him Emmanuel. And after more than 700 years, that predestinated seed found a bed. And that predestinated seed, it was transformed, and it took Isaiah 9:6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. And the Spirit of God moved on Jesus and sent Him to the cross of Calvary to bring light in this day, to light all the predestinated seed. And who is that predestinated seed? That is the church, the body of our Lord Jesus Christ. So God's Word is His Spirit, and His Word comes to His prophet. The Word is supposed to transform us from what the things of the world we are into the image of sons and daughters of God. Transforming sons and daughters of God into His presence. If we accept that Word, surely it will transform us from the sons and daughter of the world, na dati tayo malayo sa Diyos, to the sons and daughters of God. Ibinalik tayo doon sa dati nating kalalagayan. Sabi nga sa 1 Thessalonians 1:4, knowing, brethren, beloved, your election of God. For our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost, and in much assurance, as ye know what manner of men we were among you for your sake, and ye become follower of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost. Tulad natin noon, mga kapatid, nasa marumi at magulo mundo tayo, balo tayo ng kadiliman at kawalang halaga, bagsak ang kalagayan natin dahil sa karumihan ng kasalanan. But the Spirit of God moved upon us. By the transforming power of His Word, nagkaroon tayo ng pananampalataya noong makarinig tayo ng tunay na salita ng Diyos. Dati nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, subalit alam natin sa puso natin na hindi natin maunawaan ng tama. The seed in us before the foundation of the Word has been quickened by hearing and hearing the Word of God. Nagkaroon tayo ng pananampalataya ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, our heart also prick when we hear the Word of God. Brothers and sisters, what shall we do? And we did what Apostle Peter told us to do. Then Peter said in Acts 2:38 unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. So mga kapatid, ito ang isang napakahalagang hakbang upang tayo ay magkaroon ng tamang landas patungo sa ating kaligtasan. So, sa lahat sa atin,
natanggap natin ang mga bagay na ito, nasundan natin, at tayo sigurado doon sa tinatahak nating landas. At kung sino man ang hindi pa tumatanggap ng mga bagay na ito, napaka-importante ng pagsunod na ito. Ito ang unang hakbang, ang tamang bautismo. Doon na itama ang lahat ng mali nating pamumuhay at tayo ay naging tunay na Kristiyano. Hindi sa sarili nating kagustuhan, kundi doon sa Diyos na tumawag sa atin. Kaya kahit na siguro kung talagang sa pagkakataon na may tatawagin ng Diyos, hindi makakatanggi ang mga tatawagin niya. Ang tatanggi lang talaga diyan yung talagang hindi niya tinawag. Sadyang mayaman ang awa, ang Diyos, mayaman ang Diyos sa awa. At tayo ay nakasumpong ng biyaya sa kanyang banal na harapan. Wala naman tayong ginawa kundi tanggapin at sumunod sa salita ng Diyos. It shows what kind of seed we are. It will shows what is the inside of us. Hindi natin pwedeng itago yun eh. Makikita at makikita yun sa labas. From inside going out. Because we can't reject the Word of God. Hindi natin matatanggihan ang salita ng Diyos. The Holy Spirit transformed the seed that is in us, no matter what kind of seed it is. Ngayon, kung ito ay evil seed, evil talagang lalabas dyan. Kung ito ay, sabi nga, kung ito ay hypocrite, it will bring forth hypocrite. But if it is the genuine Word of God, it will bring forth sons and daughters of God and transform all of us into His presence. Mga kapatid, our redemption is not a cheap thing. Hindi mura to. It was the Son of God who died for us. And if we believe the message of the Bible and the present message of this end time, kailangan hindi tayo mawawala doon sa kanyang mabanal na salita. Kasi ituturo at ituturo tayo. Sabi nga, yung North Star, walang ibang ituturang Espiritu Santo kundi doon sa Word. Kaya dapat talagang, sabi nga wag natin i-grieve yung Holy Ghost. Until the day of our redemption. At si Apostol Pablo, alam natin, prophet of the Gentiles. Siya yung propeta ng mga hintil. Tayong mga hintil. Ano ba ang sabi niya ayon sa pahayag na ibinigay sa kanya ng Panginoong Hesukristo? Sabi nga sa Romans 6:3 hanggang 6, Know ye not that so many of us, as were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death? Therefore, we are buried with Him by baptism into death, that like as Jesus has raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall also be in the likeness of His resurrection. Knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. And we, as sinner before, we must realize that we've got to die. Kailangan mamatay yung ating pagkatao, dating pagkatao. Our old man must be crucified with Him, and our body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. So, in order to bring forth new life in us, we begin at the cross of Calvary. Doon tayo mag-uumpisa. Where we can reckon ourselves to die with Him. But how can it be possible? Si Jesus Christ namatay 2,000 years ago. So, mahigit na 2,000. Ano ba yung koneksyon natin sa Diyos? Ano ba yung koneksyon natin sa ating Panginoong Kristo? Kung
babalikan natin ang original, yung before lahat ng bagay. Sabi nga ng ating propeta, let us close our eyes. For a few seconds. Imagine, go way back before there was anything. There is Elohim, the self-existing spirit. Sabi nga doon sa message ng prophet ito, yung Life 1957. Sabi niya, the self-existing one, he is existing by himself only. Wala pa kahit ano, nandun lang siya. He covers everything. Hindi mo siya pwedeng ibote, hindi mo siya pwedeng sakupin dahil napakalaki niyang Diyos. At kung magsasalita siya nandun siya sa eternity, walang makakaunawa sa kanya. Dahil sa lakas ng siguro baka sumabog ka. And in Him is a great fountain of all eternity. In Him, His thought, His attribute, and He has planned from eternity to eternity. Sabi nga, kung ano yung plano niya, it will never change. Sabi nga sa Malakay 3:6, for I am the Lord, I change not. Mga kapatid, basahin ko lang ng konti itong message ng propeta ng 1957 sa Life. Yung kaninang binasa ko kaninang nauna. Let's close our eyes to our imagination for a few moments and go way back into before there was anything. The great fountain of all eternity was that Spirit of God, Spirit of love, joy, the Spirit of honesty, the Spirit of trueness in this perfection. And then out of the existence of Father went forth the Logos, which was the Son, which was the Theophany, which was the body of the great Jehovah, went forth in celestial body. That's the Logos. The Word spoke out of them, great fountain of light, and went forth, and there was the Theophany, which was God made into Word. So mga kapatid, makita natin, kung lahat ng plano ay nasa Kanya pa, ito ay nasa Kanyang kaisipan. Ito ay nasa bosom pa Niya. So, kailangan magkaroon ng beginning ang kaisipan Niya. Alam natin, ang thought natin, ang ating kaisipan, hindi ito magiging word hanggat hindi natin sinasalita. Andun pa lang sa ating kaisipan to. Hanggat hindi ito lumalabas sa ating bibig, ito ay hindi natin masasabi na salita. Ito ay kaisipan pa lamang. Sabi nga, God's word is started from His thought. In the beginning was the Word, that is the Logos, and the Word was with God, and that God is the Elohim. And the Word was God, because He is the part of God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was anything made that was made. So, now, dito sinasabi, all things were made by Him. Him is a personal pronoun. He is speaking to some person. At lahat ay ginawa sa pamamagitan niya. So, sino itong Him na ito, mga kapatid? Ang Him na tinutukoy ba dito is the Elohim? O tinutukoy dito is the Word? So, kailangan makita natin yung pagkakahiwalay nung salita at nung Elohim, the eternal existing Spirit God, the self-existing Spirit God. Kung basahin natin ang Psalm 33:6, by the word of the Lord were the heavens made, and all the host of them by the breath of His mouth. So, ang hymn na sinasabi sa John 1:3, it is the Word sa pamamagitan ng Kanyang salita. At sa Hebrew 1:1, God who at sundry times in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophet, had in this last day spoken unto us by His Son, whom He had appointed heir of all things, by whom also He made the world.
So, whom also He made the worlds. So, ngayon, sino naman itong whom na ito? By whom also He made the worlds. Kung babalikan natin ang Hebrew 1:2, St. Peter referring to whom, ito yung Son of God. So, sa pamamagitan niya, kinreate ang lahat. So, ang him na binanggit sa John 1:3 at yung Word of God na sinabi sa Psalm 36, sinabi sa Hebrew na, He is the Son of God. Kung papansinin natin sa Colossians 1:16, for by Him all things were created that are in heaven, that are in earth, visible and invisible, whether there be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him, and for Him, and He is before all things, and by Him all things consist. At ang hymn na itong nabinanggit, ito yung word na tinutukoy sa John 1:3. Yung hymn na ito ang sinasabi sa Psalm 33:6. Yung Son of God na sinasabi sa Hebrew 1:2. Kung titingnan natin yung Colossians 1:15, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. So pag sinabi natin firstborn, He is yung panganay, pinakauna. Bago ang lahat, siya muna. So that is the eternal self-existing Elohim na nasa eternity na hindi mo mag-grasp, hindi mo mahawakan, hindi mo maririnig ang boses dahil pag nagsalita siya ay maaari ka sumabog. Nagsalita siya. That is the Word, that is the Logos. At dun siya nagkaroon ng pagkakataon na magsalita para magkaroon ng creation. And that Word, the Logos, the Son of God, is the celestial body of God, the Chopani body of God, sinabi ng ating propeta. Tingnan niyo mga kapatid doon sa message na And Know It Not, 1965. Sabi niya, God notice here, just wait, I believe. I read this just a few minutes ago. Listen to this. Sabi niya, unto the angel of the church of Laodicea write, these things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. God is the creator, and how was He ever created? But this is the beginning of the creation of God. When God, the Spirit, was created in the form of a man, that was God being created. God, the creator Himself, becoming a creation, God who made the dirt, made the calcium, made the potash, cosmic light, and petroleum, took the things together and created Himself in the beginning of the creation of God. The Amen. The final. Amen means, so be it. Sabi niya, the final of God, when God completed in His creation, that is the finality. Yung create na yun. The final of God, when God completed in His creation, now, how was it? No man has seen God at any time, but the only begotten of the Father had declared Him. Sabi niya, you get it? Now, may pahabol pa siya. Say, just a minute. You're in no hurry. Sabi niya, nagmamadali ba kayo? Let's turn over to Colossians. Just a minute. Just happened to come a scripture in my mind. Let's turn to Colossians, the book of Colossians, and get the, I believe it's the first chapter. I have to look at this because it's not premeditated here. So, as I used to be when I was a young preacher, I could think of these things just right now. But as I get older, I can't. Let's begin with 9th verse, I believe, for this cause. Is Paul telling the Colossians about Christ, who He was? For this cause also, since the day we heard it, we do not cease to pray for you, and desire that you might be filled with all knowledge of His will, in all wisdom and of spirit and understanding, that ye might walk
worthy of the Lord, unto all pleasing, being fruitful in every good work, and to increase in the knowledge of God, strengthen all according to the glorious power of patience and long-suffering with joy, giving thanks to Father which made us met to partaker of the inheritance of the saints, who has delivered us from the power of darkness, and has translated us unto the kingdom of His dear Son. Sabi niya, here we're going now, watch, in whom we have a redemption through His blood, even the forgiveness of sin, who is in the image of the invisible God. Get it? Verse 15, Colossians 1:15, the firstborn of every creature. Amen. The what? The firstborn of every creature. Let it be angel, let it be anyone it may be. He's the firstborn of every creature. So, nauna pa siya doon sa mga angel. For by Him, sa pamamagitan niya, all things were created that are in heaven or in earth, visible, invisible, whether they be thrones, whether they be dominions, principalities, powers, all things were created by Him. And for Him, let it be anything it might be, no other being. Sabi niya, notice, and He is therefore, He is before all things, and by Him all things consist. Whether it be Father, so mas nauna pa siya. So paano yun? Son, Holy Ghost, whatever it is. So nauna pa siya doon. Bakit nauna pa siya doon sa Father? Kasi yung Elohim hindi magiging Father pag hindi magmamanifest yung Son. Bakit una pa siya? Yung Son, kasi yung kailangan magkakaroon siya ng pagmamanifest yung spoken word ng Diyos. Para maging Son siya. So, yung Son na dito, yung Father, Son, Holy Ghost na napapatungkol, yung Son na ito, that will be Jesus Christ. So, si Jesus Christ, He is the created from that Logos. Galing din siya doon. And that Holy Ghost, hindi magkakaroon ng Holy Ghost kung hindi magmamanifest si Jesus Christ at mamamatay siya sa bundok ng Kalbaryo upang isugo sa atin ang Espiritu Santo na gagamitin ng Diyos upang tayo magkaroon ng tamang kaunawaan. So, whether it be Father, Son, Holy Ghost, whatever it is, He is before all things. Before all things that is in heaven, in earth, visible, invisible, anything, the Son of God was before all things. That's right. I don't care, throne, dominions, whatever it is, heavenly throne, kingdom, whatever it might be in the great supernatural realm, in the eternities, where it was, whatever it was, angel, gods, whatever it was, He is before all things. Amen. Sabi niya, can you see Him? He is before all things, and were created by Him. Sabi niya, now in 17 verse, and He is before all things, and by Him all things consist. There's nothing can make it run but Him, whether it be Father, whether it's God the Father, God the Holy Ghost, whether it's angel, principalities, power, dominion, whatever it is, all things run by Him, all things consist by Him. Ito yung pagkakasabi ng ating prophet. So, sa pamamagitan ng celestial body na ito, nagsalita ang Diyos, mga kapatid. Kaya lahat ng creation ng Diyos ay nag-umpisa o nagmula sa Kanya. Sa pamamagitan niya, nilikha ng Diyos ang lahat-lahat. Pag sinabi natin word, bakit maraming sinalita ang Diyos? Bakit parating it is very singular na sinasabing Word of God? Yun lang naunawa ko, mga kapatid, sa pagkakataong ito. Bakit word lang yung sinasabi niya? Pero ang dami niya sinalita. That is the Logos. Kasi ang Espiritong Diyos, ang Elohim na ito, that is self-existing one, nanahan siya doon sa kanyang Logos. Hindi naghihiwalay ang Espiritong Diyos at ang Logos. Ito yung nag-inmorpe na binalutan ng pillar of fire, binalutan ng pillar of cloud, binalutan
ng katawan ng angel para makita sa ating dimension. At doon sa dimension, sa spiritual dimension, hindi po pwedeng basta nagsasalita lang yung Diyos nang walang nakikita. Kailangan may makita siya kasi kailangan magkaroon din siya ng fellowship sa mga angel. At hindi siya makikita ng angel kung wala siyang spiritual body doon sa spiritual dimension. At yung spiritual dimension na yun, meron tayo doon na bahagi. At yun ang babalikan natin kaya naghihintay tayo dito. So alalahanin natin mga kapatid, all God's creation are in order. Ito lahat ay nasa kaayusan. Lahat ng plano before the foundation of the world, mangyayari ito sa oras, araw at panahon ng Diyos. Kailangan He has to create the heaven first bago ang angel. Kailangan magkaroon muna ng lupa bago ang puno at halaman. Kailangan may tubig muna bago likhain niya ang mga isda. Ganon din sa kalalagayan ng ating Panginoong Kristo. Jesus the flesh will be born in God's appointed time. So meron siyang, hindi siya yung firstborn. May firstborn nandun pa sa taas. Ang firstborn nandun sa taas at si Jesus Christ, galing din siya dun sa firstborn na yon. Although the Lamb was slain before the foundation of the world, but nagkaroon ito ng manifestation in due time. At ito ay yung time ni Mary. Yung nangyari nga sa Isaiah 9:6. Kaya yung firstborn na una sa lahat, naborn siya dahil lumabas na yung kaisipan ng Diyos. In the beginning was the Word. Dito nagsalita ang Diyos. The Elohim has no beginning and has no ending. Sino yung may beginning? That is the Word of God. And that is the image of the invisible God. The Logos, the firstborn of every creature, the Son of God in celestial form. And that is the beginning. That is the Son. Kung papansinin natin mga kapatid, mayroong dalawang kalalagayan ang Son of God na binanggit dito. Sabi niya, unang kalalagayan, sa Colossians 1:15, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. That is the Son of God, ang simula ng lahat ng creation. The celestial body of God, the Theophany body of God, imahe ng hindi nakikitang Diyos dahil siya espiritu, na kahit sa spiritual dimension, hindi siya makakita kung hindi siya magkakaroon ng spiritual body. So lahat ng bagay na nakita o di nakita dito sa mundo natin, at saan mang kalangitan, ito ay nilikha sa pamamagitan niya. At lahat ng attributes na ito ay kaisipan ng Diyos na Espiritu. Kailangan makita natin yung iisang Espiritong Diyos na gumagamit ng avenue para mangusap sa kanyang mga creation. Sabi nga, He is that wise man na sinabi sa Proverbs 8:22 hanggang 30. Sabi nga, the Lord possessed me in the beginning of His way before His works of old. Sa 23, I was set up from everlasting, from the beginning, or ever the earth was. When there was no depths, I was brought forth. When there was no fountains abounding with water. Before the mountains were settled, before the hill, I was brought forth. While as yet He had not made the earth, nor the fields, nor the highest part of the dust of the world. When He prepared the heaven, I was there. So nandun siya. When He set a compass upon the face of the earth, when He established the cloud above, when He strengthened the fountains of the deep, when He gave to the sea His decree that the water should not pass His commandment, when He appointed the foundation of the world, then I was with Him. Kaya makikita natin, sabi niya, I was with Him as one brought up with Him, and I was daily with His daily's delight, rejoicing always before Him. So, kung natatandaan yung sharing natin na, let us create man in our image after our own likeness. Sino yung kasama niya doon? Itong nasa
Proverbs 8:22 hanggang 30. Ito yung kasama ng Diyos. So, pansinin natin sa Genesis. And on the seventh day, God ended His work which He had made, and He rested on seventh day from all His work which He had made. So, natapos yung work ng Diyos. Ano ba yung work niya na sinabi? It is His creation. At nagpahinga lamang siya sa pag-create niya dahil there will come a time na mag-create pa siya. At ano yun? Yun yung pangalawang kalagayan ng kanyang son. Sabi nga, sa John 1:14, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory. The glory, so, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. At sabi nga, sino ito? The Word made flesh and dwelt among us. It's our Lord Jesus Christ with flesh, blood, and bone. He is the body, flesh of God for the remission of our sin. He is the last. He is the finality. Yung sinasabi ni Brother Branham, He is the Omega. Dahil siya yung huling creation ng Diyos na ginamit niya upang muli tayong makabalik sa presensya ng Diyos. Ang una, yung unang Son, the beginning Son. He given the glory because lahat ng creation ay nagmula sa Kanya. But this Son, this the finality, ang purpose nito, bakit may glory siya? Siya ang magbabalik doon sa nawala sa Diyos. Sabi niya, and we beheld His glory. Ano yung glory niya? That is the glory of the begotten of the Father. The glory, ang glory ng flesh na ito ay kagaya ng only begotten of the Father. Kaya luwalhatiin mo akong muli, sabi ng ating Panginoon. Kasi naluwalhati siya noon dahil sa Kanya nang galing lahat ng creation. Ngayon, luluwalhatiin siya muli dahil pagka namatay siya sa bundok ng Kalbaryo, set na ang lahat. Nagawa niya yung dapat niyang gawin. Kaya nga, ang tinutukoy sa Hebrew 1:5, Thou art my son, this day I have begotten thee. Kaya yung begotten, sabi nga, this is the birth of the Logos, the beginning. Begotten Son of God, ito yung Logos. The Logos, firstborn of every creature, the celestial body, the image of God. At kung itutuloy natin yung kasunod ng Hebrew 1:5, and again, bakit niya sinabing and again? I will be to him a father, and he shall be to me a son. Again, sabi niya, again, I will be him a father and shall be to me a son. Kaya nga, ito yung sinasabi nga sa John 1:14 na, and the Word was made flesh and dwelt among us. So, yung umpisang-umpisa doon, that is the Logos, at that Logos ay nagmanifest ng the Word was made flesh and dwelt among us. Kaya, that begotten Son, yung glory ng begotten Son, sa pamamagitan niya, ginawa ang lahat, at yung glory ng Word made flesh, sa pamamagitan niya, na ibalik ang lahat ng nawala sa Diyos. At ito yung mangyayari sa bawat isa sa atin. Kung tayo ay bahagi ng salita ng Diyos, lahat tayo ay makakabalik doon sa dapat nating kalalagyan. At kaya tayo naghihintay ng pag-agaw, mga kapatid. Sabi nga, no man has seen God at any time. The only begotten Son, which is the bosom of the Father, He had declared Him. The sin here means to understand. The Logos, the begotten Son, declared Him. Dahil siya yung ginamit ng Diyos upang lalangin ang lahat ng bagay. And God had declared Him through this Logos. Jesus Christ, the flesh, is the creation of God. Kaya sa 1 Timothy 3:16, and without controversy,
Great is the mystery of godliness. God manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angel, preached unto Gentiles, believe on in the word, receive up into glory. Dahil, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Alam natin mga kapatid, the celestial body of God, the Logos, the begotten of God, the begotten Son of God, cannot die in spirit form or in celestial form. Kaya, mula doon sa Logos, the Word made flesh and dwell among us. Yun ang naging pang-alay. That is with flesh, blood, and bones. And the Word made flesh na ito ay nangaral ng salvation, mga kapatid. Sabi nga sa Hebrew 9:22, and almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood, there is no remission. Sabi sa 1 John 4:9, in this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. So, from Elohim, the Word of God, the Logos, then Jesus Christ, the flesh. At ang love na ito will manifest in us in due time. In God's appointed time, we hear the Word of God, accept the Word of God, and manifest the Word of God. Kaya nga sa Hebrew 1:2, had in last days spoken unto us by His Son, whom He had appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. And that is Jesus Christ that had spoken unto us in this last day, preaching the gospel of salvation, mga kapatid, upang maibalik ang lahat ng nawala sa Diyos. And this gospel will reach to every predestinated seed. Sabi nga sa Matthew 24:14, and this gospel of kingdom shall be preached in all world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Doon lang magkakaroon ng katapusan. And He said unto them, sa Mark 16:15, and He said unto them, go ye into all worlds and preach the gospel in every creature. Kaya, by foreknowledge of God, we are one of those predestinated seed. Kaya naman, naisulat ang Bibliang ito ng mga lingkod ng Diyos na gabay ng banal na Espiritu, dahil kailangan malaman natin ang salita ng Diyos. Bakit hindi naputol ang Bibliang ito? Maraming pagkakataon na gustong sunugin ang Biblia. Subalit, laging nakakasurvive ito dahil ito ay ginagabayan ng Diyos nating buhay. Sabi nga doon sa 2 Peter 1:21, for the prophecy came not in all times by the will of man, but holy man of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Salamat sa biyaya ng Diyos dahil this gospel of salvation ay nakarating sa atin at nabasa natin, mga kapatid. Narinig natin at naunawaan natin. At nang tanggapin natin ito, God knows in the beginning that we are His attributes manifested in this time. At alam niya mangyayari sa oras na ito. Nandito ngayon tayong mga kapatid, sama-sama tayo, nagtitipon-tipon tayo sa kanyang mga banal na salita, sa kanyang banal na pangalan, at ang pagkamatay ng ating Panginoong Kristo sa bundok ng Kalbaryo, nangyari na ito sa kaisipan ng Diyos. Before pa, talagang predestinated tayo. Sabi nga sa Revelation 13:8, and all that dwell upon the earth shall worship Him, whose name are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. God, in the beginning, He saw the sin already. He saw what happened because the Lamb was already slain before the foundation of the world. And God being omniscient, that is why He is omnipresent, He knows in the beginning who would be saved and who would be not. And every person that was saved
will be saved. Hindi mababago yun. And we are included in the salvation because we are in the foreknowledge of God. And we are part of God. So, kung inaangkin natin na tayo'y anak ng Diyos, we are in God at the beginning. God is not complete without us. Kaya kailangan maibalik tayo doon. Kaya nagmanifest yung logos na Word made flesh. Kailangan maibalik tayo. That is why He sent His Son to us, and when Jesus came, the fullness of the Word, then we were in Him in germ form. Sabi nga, we the real ordained of God. We were in Him at the beginning. We talked with Him. Sabi natin, walk with Him. We suffered with Him on earth. When He was crucified in Mount Calvary, we were crucified with Him. When He rose from the dead, we rose also with Him. And when we transformed by the Word of God, we recognize that we are the sons and daughters of God. And we are sitting with Him in heavenly places in Christ Jesus. Ano sabi sa Ephesians 2:6? And had raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. So as of this time, yung pagkakaupo natin, it is the position sa body ni Jesus Christ. Nandun tayo sa tamang posisyon, doon tayo nakaupo sa tamang posisyon natin. Kaya dapat inaakto natin sa panahon natin ngayon. Dahil yun ang requirement. That is the perfection. Kaya sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ipangaral ang salita ng kaligtasan. Kung paano muli tayo makakalapit at maging katulad niya. Sabi nga sa 1 Corinthians 12:13, for by one Spirit we are all baptized in one body, whether we be Jews or Gentile, whether be bond or free, and have been in all made to drink into one Spirit. So, anong una ko bang patungo sa Diyos? Kung ano man yun, ito ay mahayag sa kanyang mga hinirang. At ang unang-una dito ay ang tamang bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Kaya parati tayong ibinabalik doon. Kasi kailangan ganapin natin doon yung mga bagay na yun. That great commission was given to the apostle. Go ye therefore and teach all nations, baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. And the apostle take heed. Sabi nga, yung mga nakarinig, now when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostle, men and brethren, what shall we do? Then Peter said unto them, repent and be baptized in every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you, unto your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. So, talagang kailangan magkaroon tayo ng transformation, mga kapatid. At ito yung hunang hakbang, yung baptism in Jesus Christ's name. So, kung babalikan natin yung Genesis 1:27, so God created man in His own image. In the image of God created He him, male and female created He them. So when God created the heaven and the earth, ito ay nasa maayos at perfectong kalalagayan. Maging ang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wangis. Everything was in perfect condition. Adam and Eve is in eternal condition. Subalit nung magkaroon ng pagsuway si Eva, sabi nga sa exhortation kanina, at sinamahan siya ni Adam. Si Eva ay nadaya at nagsuway ay si Adam. Si Adam ang sumuway. Dahil alam naman niya yung salita ng Diyos eh. Si Eva ang nadaya at alam ni Adam na nagkaroon siya ng pagsuway. Subalit, sinamahan niya. So, dinisubay niya yung salita ng Diyos. Alam niya yung instruction ng Diyos. At dito na nagkaroon ng malaking pagbabago ang mundo.
Dati na si Adam ang may kapamahalaan sa mundo at ang mundo ay nasanla sa kamay ni Satanas dahil sa pagsuway niya sa salita ng Diyos. Ang tao na dati ay larawan at tuwangin ng Diyos ay nagkaroon na ng kamatayan. Sila ay tinaboy sa halamanan ng Eden at pinabantayan sa mga cherubim at isang flaming sword na umiikot sa silangan ng Eden upang hindi sila makalapit. Kailangan magpatuloy na silang pawis para mabuhay na wala na ang tao sa presensya ng Diyos. And when they go and multiply, it is not already the perfect will of God. They go into the permissive will of God. Kaya nung tayo ay naipanganak sa mundong ito, sabi nga sa Psalm 51:5, Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. That is our sexual birth, mga kapatid. The permissive will of God, and we have a fallen nature, physically and spiritually. Physical tayo, nagkaroon ng kamatayan sa laman, at sa spiritual, we have that worldly spirit, and the nature of that spirit is always conforming to this world. Kaya nire-require na salita ng Diyos ang pagkakaroon natin ng born again. Kaya nung hindi pa tayo nakakarinig ng katotohanan ng salita ng Diyos, sunod-sunod lang tayo sa tawag ng laman, mga kapatid. Baliwala sa atin ang ginagawa natin, mga kamunduhan, bisyo, mga kasamaan at mga kalasuan. Kaya nung tayo ay pinanak sa mundong ito, lahat ng ginagawa natin at iniisip natin at sinasalita natin ay malayo sa sakdal na kalooban ng Diyos. Dahil tayo ay nasa bagsak na kalalagayan. That is why we need the transforming power of God. And God, so much rich in mercy, and He provided a way. Kaya sinugo niya ang bugtong niyang anak upang ipangaral ang kaligtasan kung paano muli tayong makakalapit sa Diyos at maging katulad niya. Pansinin niyo, mga kapatid, 3 kalalagayan ang dinaanan ng ating Panginoon Kristo. Sabi nga, una, being the firstborn of every creature, that is the celestial, the Theophany. Pangalawa, being the Word made flesh, later on, nagkaroon ng body change to be immortal. Pangatlo, being in glorified form. So, nag-body change at naglakip yung celestial body. So, that is the glorified form. Kaya, mababasa natin, umarinig natin sa mensahe ng propeta sa huling panahon ito, Jesus Christ did not bypass His Theophany. At sa ganitong kalalagayan, dapat tayo ay ma-transform ng Diyos. Kung makikita natin, God is always speaking in numbers, mga kapatid. I know this is, dati noon talagang makita mo na, kala mo basta numero lang, pero yung pala, nangungusap ang Diyos sa numero. Sabi nga, number 3 is His perfect number. Number 7 is His completion number. Number 4 is His deliverance number. Number 12 is His governance. Number 40 is His testing period. Number 50 is His jubilee. At yung 3, ang napaka-importante, that is the perfection. So, kailangan talagang magkaroon ng perfection ang bawat isa sa atin. Kaya, for Jesus Christ's manifestation, there are 3 stages to form the glorified state. Theophany body, Jesus Christ did not bypass the Theophany. Mortal body, monogene of God, virgin birth. Immortal body, that is body change. Then finally, the glorified state, being an overcomer up to the Mount Calvary. After 3 days, He goes to His immortal body. And that immortal body plus His Theophany, that is the glorified body. At sa atin, bilang sons and daughters of God, meron din tayong 3 stages na dinaanan to form that glorified stage. Theophany body, pinaypas natin. Supposed to be, dapat dadaanan natin. Mortal body, that is our sexual birth. At kailangan magkaroon tayo ng transformation. The immortal body, that is the body change. Then finally, the glorified stage that we must have, being an overcomer, makiklaim lang natin ito after the rapture.
So, glorified body, our immortal body, plus the Chopani body that God will send us. So, bago mangyari ang mga bagay nito, talagang kailangan magkaroon tayo ng transformation. Kasi kailangan magkaroon tayo ng overcomer. Maging overcomer tayo. Kaya nga, sa panahon natin, after we have been transformed from our old man which is crucified with Jesus, we can now walk in the newness of life. We are now new creation of Christ. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are becoming new. Nung tayo ay tumanggap sa ating Panginoon Kristo, nabautismuhan tayo, lumakan tayo ayon sa salita ng Diyos, nabago ba yung tsura natin? No? That is the inner man that we have here. Nabago yung ating spiritual yung ating inner man, yung inner being natin. Yun ang nababago, yun ang na-transform. Hindi yung physical natin. Kasi itong physical na ito, it will rot. At kung tayo ay aabutin ng buhay, it will be transformed in a twinkling of an eye. Magbabody change ito. And now, we are waiting for the promise of God. And every word written in this Bible is the promise. At kailangan, we must be sure sa ating sarili that the promise we are expecting is going to our eternal life, not in the fire of brimstone going to damnation. Kasi may promise din dito na mapupunta ka sa impyerno kung di ka susunod sa salita ng Diyos. Kaya, nung bago si Jesus Christ, pagkanulo ni Jesus Christ, sabi nga sa John 13:3, Jesus knowing that the Father had given all things into His hand, that He was come from God and went to God. Nung naganap na ang pagpako sa krus at tumagas ang kanyang dugo sa tagiliran, it's done. Naganap na ang pagtubos. Lumabas na ang asawa ng ating Panginoon Kristo. At nakakagilang mga kapatid dahil isa tayo doon sa lumabas na yun. Dahil sa dugo ng ating Panginoon Kristo, nagmanifest ang asawa ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga sabi nga sa Ephesians 4:10, He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that He might fill all things. So, naganap na yung dapat niyang ganapin. At nung umakyat ang ating Panginoong Kristo sa langit, samantalang tinititigan nila ang langit habang siya ay lumalayo pataas, may dalawang lalaki na nakaputi sa tabi nila nagsabi. Sabi nga sa Acts 1:11, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? The same Jesus which is taken up from you in heaven shall also come in like manner as ye have seen Him go into heaven. So, simula pa lamang mga kapatid, nung umakyat sa langit ang ating Panginoon Kristo, meron na agad na pangako ang Diyos na ang kanyang pagbabalik. Na kung paano nakita siyang umakyat, ganun din siyang makita ng pagbabalik niya. Kung paano bumalik sa langit ang Panginoon Kristo, ay dapat ganun din ang maganap sa atin. Kaya naman, nauna siyang umakyat upang ipaghanda tayo ng lugar para sa atin, mga kapatid. Now, pagkatapos ng matransform tayo from sinner to saint, from carnal to spiritual, from death unto life, kaya doon sa stages na kailangan nating makamtan na we bypass the chopani, kailangan maklaim natin yung chopani natin. Kaya yung number 1 na mortal body natin, that is sexual birth, na alam natin na ito ay ating kalalagayan ngayon, that is the sexual birth. And kailangan makamtan natin yung immortal, that is the body change, at bago pumasok yung immortality na yon, doon papasok ang transformation muna natin, bago natin makamtan yung immortal body. Kasi hindi magkakaroon ng pangako ng twinkling of an eye, yung body change in a twinkling of an eye, kung hindi ka na-transform.
sa panahon natin ngayon. And ano ang kasunod na nakalaan para sa atin mga kapatid kung mangyayari yung mga bagay na na-transform na tayo? Sabi nga sa 2 Corinthians 5:1, "For we know that if our earthly house of this tabernacle will dissolve, we have a building of God, a house not made with hand, eternal in heaven. For in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon our house which is from heaven." Kaya naman binigyan tayo ng kapanatagan at mababasa natin, mga kapatid, sa John 14:1 hanggang 3, "Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also." So, talagang napakaganda ng plano ng Diyos para sa atin. Kaya nga, ano ba yung kahalagahan ng ating transformation na to? Bakit ba dapat mamatay yung dati nating pagkatao? Bakit kailangan nating maunawaan ang salita ng Diyos? Bakit dapat nating maipumuhay yung naunawaan nating salita ng Diyos? Kasi ang transformation na ito ang maglalagay sa ating lahat sa isang kalalagayan upang maibigay ng Diyos ang sakdal niyang pangako para sa atin. Sabi nga sa 1 Thessalonians 4:16, "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then which we are alive remain, he shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord." So, napakaganda mga kapatid. Ito, lagi na natin nababanggit ito, paulit-ulit na natin binabanggit ito. Kailangan tumimo sa puso at isipan natin na kung tayo hindi makakasama sa event na to, malaking-malaki ang mawawala sa atin mga kapatid. Marami ang hindi naniniwala na may heaven, na may mangyayaring ganito, na hindi naniniwala kay Jesus Christ. May sinabi ang propeta, tungkol dito, sabi niya, "I don't care how many science or how many astronaut they sign up and everything else, and how many million miles they can see. I don't care, nothing about that. There is a heaven," sabi niya, "and there's a literal Jesus that will come in a body form to receive his church and his bride." Sabi niya, no matter how old the story seems, it's still the truth. God said so. That's what believers believe. So if we are believers, we believe. Mangyayari ang mga bagay na ito. Kung tayo ay naghihintay sa ating Panginoong Kristo, ano ba ang kalalagayan ng katawan ng ating Panginoong Kristo? Ano ba ang dapat na kalalagayan ng ating katawan upang tayo ay katagpuin niya sa alapaap? Tingnan nyo, ang ating Panginoong Kristo, it is in glorified, resurrected body. Yung glorified body, that is the resurrected body. At that composed of Chopani, the celestial, and the mortal body na nag-body change, the immortal. So, ganun din dapat ang kalalagayan natin, mga kapatid. Na yun ang pinakakaasam natin at lagi natin na ibabahagi ang mga bagay na ito. We have the mortal body, then we have to have a body change to receive this celestial, this Chopani body. And that will be our glorified body, our resurrected body. Kung glorified body ang ating Panginoong Jesucristo, dapat ang susunduin niya ay glorified body din. At kung may celestial body o Chopani body ang ating Panginoong Jesucristo, dapat ay susunduin niya ganun din. Sabi niya, papaano tayo magiging glorified body? At papaano tayo magkakaroon ng celestial or Chopani body? Meron bang talaga mangyayaring ganito? Now, kung ang isang Kristiyano ay magkakaroon ng physical na kamatayan bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo, hindi siya mamamatay kundi siya ay matutulog lamang. Kung siya ay bahagi ng katawan ng ating Panginoon Jesucristo, ay hindi siya mamamatay bagkus siya itatransfer lamang ng Diyos sa ibang katawan. Kaya,
tayo naabotang ng kamatayan, ang katawan nating ito ay malilibing sa lupa, subalit ang katawan at espiritu ay lilipat lamang sa isang tabernakulo na gawa ng Diyos, eternal in heaven. So, ulitin natin, 2 Corinthians 5:1, for we know that if our earthly house of this tabernacle will dissolve, we have a building of God, a house not made with hands, eternal in heaven. For this we groan earnestly desire to be clothed upon with our house, which is from heaven. So, ito yung nabypass nating katawan, mga kapatid. Ito yung gusto nating, ito yung celestial body, ito yung our Chopani body. Dito natin ipagpapatuloy ang ating hiningang buhay beyond the curtain of time, habang naghihintay ng pag-agaw sa meeting in the air. Kung tayo ay magkakaroon ng physical na kamatayan sa ngayon bago dumating ang ating Panginoon sa Kristo. At ang lugar na ito ay sinabi ng ating Apostol Pablo na third heaven or paradise. Kasi nagkaroon siya ng vision. Sabi niya sa 2 Corinthians 12:2, I knew a man in Christ above 14 years ago, whether in the body I cannot tell, or whether out of body I cannot tell. God knoweth, such an one caught up to the third heaven. So na-caught up siya doon sa vision. Kasi hindi niya malaman kung whether in the body or I cannot tell, whether out of the body. Sabi niya, and I knew such a man, whether in the body or out of body, I cannot tell. God knoweth, how that he was caught up into paradise, and heard the unspeakable word, which is not lawful for a man to utter. So, yung kalalagayan na gayon, hindi niya ma-explain kung anong salita ang pwede niyang ilapat. At maging ating propeta sa huling panahon ito, pinakita sa kanya yung beyond the curtain of time. Nakita niya yung mga tumanggap na salita ng Diyos, na bata, dalaga na yung kanyang anak, yung matanda, nag-turn sa mga 18 to 20 years old, na pag niyayakap niya, walang sensation, walang pakiramdam. Sabi niya, ayoko nang bumalik. Pero nung makita niya, sabi niya, no, may gagawin ka pa. Kaya, sabi nga doon sa Brother Branham, nung bumalik na siya, sabi niya, that one visit there to me has made me a different man. Nabago siya, sabi niya. Nung bumalik na siya doon nung matapos na ipakita sa kanya yung beyond the curtain of time, this is the third heaven, that one visit there to me has made me a different man. I can never be the same Brother Branham that I was. Whether the planes are rocking, whether the lightning is a flashing, whether the spy has a gun on me, whatever it is, it doesn't matter. Wala siyang pakialam, sabi niya. I'm going to press the battle. Talagang ipagpapatuloy niya yung battle niya. By the grace of God, for I preach the gospel to every creature and every person that I can, persuading them to the beautiful land yonder. So napakaganda, mga kapatid, na meron ng patutuo ang Diyos. Pinakita na kay Apostol Pablo, pinakita na sa ating propeta sa huling panahon ito. At maaari, walang imposible na maaaring ipakita sa bawat isa sa atin kung loobin ng Panginoon. So, meron tayong tabernakulo na nakalaan para sa atin. This is our celestial body waiting for us. Paano naman yung glorified body? Paano tayo mapunta sa ganong kalalagayan? The first resurrection ay may tatlong bahagi. Unang resurrection, yung Old Testament saint. Pangalawang resurrection, yung New Testament saint. Pangatlong resurrection, yung two witness. Now, paano ba magaganap ang pag-agaw? Kung papansinin natin ang nangyari sa Panginoong Kristo nung siya ay mamatay, naiwan ang kanyang katawan sa libingan, at pagkatapos bumaba siya sa kalaliman. Sino yung bumaba sa kalaliman? That is the Chopani. Na nandun na yung kanyang pagiging overcomer. Sabi nga dito sa 1 Peter 3:18, for Christ also had once suffered for sin, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit, by which also he went and preached unto the spirits in prison, which sometimes were disobedient, when once the long suffering of God waited in the days of Noah,
while the ark was preparing, wherein few, that is, 8 souls were saved by the water. So, nag-witness si Jesus Christ doon sa souls and praise, sa lost soul. At pagkatapos doon, dumaan siya sa paradise, dinaanan niya yung kinalalagyan nila Abraham at Lazarus. Kinuha niya ang Old Testament saint in their celestial body at bumaba sa lupa upang ilakip sa mga saints na nagkaroon ng immortal body. Nagkaroon sila ng glorified body at doon lamang sila nakalabas para magpatotoo. Kung papansin natin ang event na to, nasa Matthew 27:50. Jesus, when he had cried again with a loud voice, he led up the ghost. Nung mamatay na ang Panginoong Kristo. And behold, the veil of the temple was rent in twine from top to bottom, and the earth did quake, and the rock rent. Sa 52, and the graves were open, and many bodies of the saints were slept arose. So, that is the body change of the Old Testament to immortal. So, ito yung body change nila. Pero, hindi pa sila lumabas hanggang hindi na-resurrect ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya, He is the firstborn from the dead, ang ating Panginoon sa Kristo. And came out of the grave after His. So, doon lang sila lumabas. Kasi hindi sila pwedeng lumabas. Wala pa sila doon sa glorified state eh. After His resurrection and went into holy and appeared unto many. So, maraming mga pagkakataon na parang nag-testimony sila. But during that time na nakikilala na sila, mayroon pang kinikwento ang prophet na, nakikilala na tayo, kailangan umalis na tayo. Then, Jesus Christ, dinala na sila pataas ang Old Testament saints. Sabi niya sa Ephesians 4:8, wherefore He said, when He ascended up to high, He led captivity captive and gave gifts unto man. So, yung He led captivity captive, dinala niya pataas. At sa ating panahon ay magaganap din ang mga bagay na ito, mga kapatid. Ang mga natulog kay Kristo ay bubuhay niya. Sabi nga sa 1 Thessalonians 4:13, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are slept, and ye sorrow not, even as other which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Christ will God bring with Him. At sa ating mga buhay na aabutan kung dumating ang ating Panginoong Kristo, hindi mapipigilan ang mga natulog na ibangon. Sabi nga kung itutuloy natin sa 15, for this we shall say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Dahil narinig nila yung shout, that is the message, narinig nila yung voice of the archangel, the voice of transformation and resurrection, at unang babangunin ang mga natulog. Sabi sa 16, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, with the trump of God, and the dead of Christ shall rise first. Doon sa mga natulog, the same mortal body babangunin and will change into immortal. Yung natunaw nila, bubuuin ng Diyos yan to be buuin sa pagka-immortal nila. And from third heaven, susundin ng ating Panginoong Kristo ang New Testament saint in their celestial body at maglalakip ang immortal body sa celestial body, at ito na yung katuparan para maging glorified body tayo. Kaya nga, tayo ng mga abutang buhay sa pagdating ng ating Panginoong Kristo, we will have our body changed in the twinkling of an eye, from corruptible to incorruptible, from mortal to immortal, at ilalakip ang immortal body natin sa celestial body natin na galing sa itaas, at ang katuparan ng ating glorified body, tayong mga nabubuhay na abutan ng Panginoon. Kaya nga, sabi nga doon sa 1 Corinthians 15:50, now this I say, brethren, sabi na ating Apostle Pablo, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither that corruption inherit corruption. Behold, I show you a mystery. So mystery ito, mga kapatid, but nahayag na sa atin. We shall not
all asleep, but we shall all be changed. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall rise incorruptible, and we shall be changed. For this corruption must put incorruption, and this mortal must put on immortality. And the trump of God, the final blow to come up hither, upang katagpuin natin ang ating Panginoong Kristo sa alapaap. Lord Jesus Christ in glorified body, the church, the wife of Christ in glorified form, the two became one physically and spiritually. And sabi nga sa 1 Corinthians 4:17, then which we are alive and remain, he shall caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Sa 18, wherefore, comfort one another with His word. The final scene, mga kapatid, pagkatapos ng meeting in the air, saan tayo pupunta? Revelation 19:7. Let us be glad and rejoice. Give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come. His wife has made herself ready. So, let us comfort one another with His word, mga kapatid. So, meron tayong pupuntahan na katawan. So, ito, nagsama-sama yung mga message ng prophet, pinagdugtong-dugtong ko yung mga message ng prophet. Sa naunawaan ko kung may mga pagkakamali, may pagkukulang, i-correct nyo ako o punuan ninyo. Hindi ko sinasabi na absolute yung sinabi ko. Let us all humble ourselves to the Word of God. Huwag tayong magtatanim ng galit sa puso natin dahil iba ang naunawaan natin. Kung ano yung naunawaan natin, itawag natin sa Diyos. Konsulta natin sa Diyos. I-pray natin sa Diyos. At hindi tayo dadayain ng Diyos, mga kapatid. Kung ako man ang mali, alam ko, iko-correct ako ng Diyos kung may mali ako nasabi. At humingi ako ng kapatawaran kung ako may pagkakamaling nasabi. At muli, mga kapatid, ang message na ito ay nilagyan ko ng title na Where We Will Go After This Life. So may pupuntahan tayo, mga kapatid. Kung tayo man ay nag-iisip ng magandang retirement plan para sa atin, mas maganda yung retirement natin. That is eternal retirement. Hindi tayo masasaktan, hindi na tayo iiyak, hindi na tayo mahihirapan. Let us comfort one another with this word. Kaya muli, John 14:1, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, ye may be also. So, purihin ang Diyos. Finally, mga kapatid, my dear brothers and sisters, highest praise and glory to our Father God in Jesus Christ's name. Welcome to the kingdom of God, dahil pinananahanan tayo ng banal na Espiritu. Salamat sa Diyos at magsitayo tayo, mga kapatid. Hindi ko akalain na ito yung magiging message dahil meron akong dalawang dinala dito, subalit hindi pinagkalooban ng Diyos na ito ang mai-share. Luminan pa ang Diyos sa mga darating na panahon. At hallelujah! So, humingi tayo ng paggabay at pasasalamat sa Diyos nating buhay. Praise God, hallelujah. Lord God, muli, salamat Lord sa biyaya ng iyong mga banal na salita. At sa pagkakataong ito, Lord, muli humihingi po ako ng paggabay at pag-iingat, Lord God, sa mga nasabi ko, Lord God, kung may mali, may mga kulang, may mga dapat ituwid, may mga dapat punuan. Lord God, kayo po ang magturo, kayo po ang magpuno, kayo po ang mag-ayos sa amin, Panginoon Diyos. Humihingi po kami ng tulong, Panginoon Diyos, sa tulong at gabay ng inyong banal na Espiritu, Lord God. Alam po namin, wala po kaming kakayahan sa aming mga sarili, Lord God. Subalit, kung kayo po ang gagalaw sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon Diyos, ang kasakdalan ng iglesyang ito, Panginoon Diyos, at
at iba pang iglesia saan man panig ng sulok ng mundo, Lord God, alam po namin na magkakasama-sama ito, Panginoon Diyos, pag tumating na yung final call ng last trump, Panginoon Diyos. Salamat, Lord God, at patuloy na humingi po kami ng paggabay sa inyo sa mga susunod na araw, Panginoon Diyos, hanggang dumating ang aming Panginoon Kristo. Nanawa, Lord God, patuloy na kami makasumpon ng biyaya sa inyong banal na harapan, Lord God. Kayo po ang magbigay ng kasapatan sa bawat isa sa amin, Panginoon Diyos, sa pangangailangan namin habang naghihintay kami sa aming Panginoon Kristo. Unang-una sa spiritual namin pamumuhay, pangalawa sa mga physical at material at mga financial namin pangangailangan, Lord God. Alam po namin na hindi niyo po kami pagkukulangin, Lord God. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon Diyos, kung ano po ang mga karamdaman, mga discomfort na nararamdaman ng aming mga kapatid, kung saan man at sino man, Panginoon Diyos, na saan man silang kalalagayan, Lord God. Hinihiling po namin ito sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Kayo po ang aming dakilang manggagamot. Kayo po ang dakilang provider namin, Panginoon Diyos, at alam po namin na, Panginoon Diyos, na habang kami po ay nananatili at sumusunod sa inyong mga banal na salita, kayo po ang patuloy na magpapala sa amin, unang-una sa spiritual at pangalawa sa mga physical at mga material na pagpapala, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Kayo na po ang bahala sa bawat isa, at muli sa mga kapatiran na wala dito, mga nasa nakikinig sa internet, Lord God, patuloy na nawa ang mga biyaya ng iyong mga banal na salita ay ipaabot niyo sa kanila, Panginoon Diyos. At may mga pamamaraan kayo, Panginoon Diyos, upang makarating ang mga bagay na ito, Lord God. At wala pong imposible na ipaunawa rin sa kanila ang mga naunawa namin dito sa Qatar, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po kami na nawa, Lord God, maging example po ang buhay namin, Panginoon Diyos, na living sacrifice, Lord God, na makita na ipamumuhay namin ang inyong mga banal na salita. Salamat, Lord God, at patuloy na humingi po ako ng kapatawaran. Kung ako man po ay pagkukulang, pagkakamali, Lord God, tulungan niyo po ako, Panginoon Diyos, at patuloy na iayos ang aking mga paglakad ayon sa inyong sakdal na kalooban. At ang bawat isa sa amin, Panginoon Diyos, muli, Lord God, kami po ay humihiling ng tulong niyo, Lord God, maging sa aming mahal na pastor, Panginoon Diyos, na kung papalarin, Panginoon Diyos, na luloobin niyo, Lord God, na matuloy siya, Panginoon Diyos. Alam po namin na kayo po ang maggagabay sa kanya at kayo po ang magpupuno sa iglesia, Panginoon Diyos, kung paano kikilos kayo, at ang inyong banal na espiritu ang patuloy na magbibigay ng kasapatan ng pangangailangan ng aming spiritual na pamumuhay, Panginoon Diyos. Muli, Lord God, salamat, at salamat din po, at muli nandito po ako kasama ng aking kapatid, at nawa, Lord God, ang aking mag-ina, Panginoon Diyos, na nakikinig din, Panginoon Diyos, sa inyong mga banal na salita. Ito po ang nagiging kalakasan ng aking sister wife, ng aking mga anak, Panginoon Diyos, na marinig, Panginoon Diyos, ang inyong mga banal na salita, Lord God, kahit na kami hindi magkakasama, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po sila, Panginoon Diyos, at patuloy na ipaunawa, Panginoon Diyos, ang kahalagahan ng inyong mga banal na salita, ang pagsunod sa inyong mga banal na salita upang magkaroon ng kaligtasan sa buhay na walang hanggan, Panginoon Diyos. Muli, Lord God, sa mga bata, Panginoon Diyos, sa mga baby, sa mga anak ng mga kapatid, Panginoon Diyos, patuloy na gabayan po at ingatan ang bawat isa, at patuloy na umaasa lang po kami, Panginoon Diyos, na kilos ng inyong banal na Espiritu. Kayo po ang magbigay sa amin ng kapunuan, Panginoon Diyos, sa lahat ng pangangailangan namin habang naghihintay kami sa aming Panginoon sa Kristo. Muli, O Lord God, wala po kami maibabalik, kundi ang patuloy kayong purihin, dakilaing sambahin, Lord God, sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak ng aming Panginoon sa Kristo.